Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon ang pagsampa ni VP Sara sa araw na ito sa Taguig City Prosecutor's Office ng kaso sa kanyang mga kalaban sa politika. So ito, post ng Bilyonaryo News Channel. Look, Vice President Sara Duterte appeared before the Taguig City Prosecutor's Office on Monday, ngayong araw, following the filing of a second perjury complaint against Ramil Madriaga. Duterte was accompanied by her legal counsel, Attorney Paulo Panelo, during the filing. So ito po ang litrato ni VP Sara. Nanunumpa siya sa Taguig City Prosecutor's Office. Nako, santambak yung mga dokumento nga presenta. So, Merisi Gaba, I think early this year, nagsampa si VP Sara ng perjury case laban kay Ramil Madriaga at ito ang pangalawa. Bakit pangalawang perjury case? Ito, opinion ko lang. Kasi nag-issue si Madriaga ng supplemental affidavit. So baka yung naunang perjury case, yung original ng niyang affidavit. So ito, pangalawang perjury case, yung supplemental affidavit. So tingnan natin. Anong mangyari? Ito ang gusto ko, palaban. Hindi niya, di ba sinampahan siya ng kaso na grave threat. So siya naman, nagsampa ng perjury. To me, wala na itong Ramil Madriaga na, done deal na ito. Diniscard na siya ng prosecution, nagsabi na si Ligutan na posible hindi na nila gagamiting witness si Madriaga sa impeachment trial dahil nakita nila na excuse me, malaking butas, magiging sakit sa ulo sa prosecution pag i-present nila si Madriaga dahil pag ma-cross-examine siya, lalabas yung kanyang kasinungalingan. But hindi pa siya ligtas dahil pagdating ng depensa, pag-present ng witnesses, sigurado ako, i-present itong si Madriaga as adverse or hostile witness. So, good luck. Okay, so dito tayo mag-discuss ngayon yung kanyang grave threat case. Inaabangan natin ang oral arguments kasi may motion to quash ang kampo ni VP Sara doon sa Regional Trial Court sa Quezon City at sana aksyonan, aksyonan ng maaga, mabilis. According to an international lawyer, si Attorney Anthony Ludaldi Vista, may limited immunity ang isang impeachable officer katulad ni VP Sara. Kasi meron ng desisyon ang Supreme Court na once ng isang impeachable officer is yung nasampahan na ng impeachment case sa isang impeachment, ongoing ng trial, hindi pwedeng pagsabayin sa criminal court. Yung criminal case sa regular court, hindi pwedeng pagsabayin. Dapat mauna munang tapusin muna yung impeachment trial. Kasi ang ginawa ng kalaban niya sa politika, pinagsabay. So, ako, maasa ko na magiging patas ang ating mga korte. Kasi naranasan ko na yan, kaibigan ko na sinampahan ng kaso, yung nagsampa ng kaso is mataas na opisyal ng gobyerno, nilabanan niya. Diyan din isinampa sa Quezon City Regional Trial Court yung kaso. Despite sa taas ng posisyon yung nagsampa ng kaso, yung kaibigan ko lumaban, mayroon siyang magaling na abogado, ayun, binasura ang kaso. Kaya doon ako bumilib na buhay ang ating justice system. Nagpapangsyon ang ating judiciary. Karamihan sa ating mga judges and justices ay matitino. Maliban lang, may mangilan-ilan din. Wala namang perfect organization. May mangilan-ilan. But yung nasaksihan ko, yung judge, napakapatas niya. At dinesisyon na niya yung kaso based on the evidence presented. At napakahina ang ebidensya ng prosecution, kaya at the middle of the trial, na-dismiss yung kaso.
Dahil ang abogado ng kaibigan ko nag-file ng tinatawag na demurrer to evidence. Tapos ng kaso. Hindi na kailangan yung kaibigan ko na pumunta sa witness stand and payag ng kanyang side. Hindi niya na kailangan present ng additional witnesses kasi sobrang hina ang ebidensya ng prosecution. So, sana ganito rin ang mangyari sa kaso ni BP Sara, ibasura kaagad ng korte kasi nga technical problem nila bakit pinagsabay nila ang trial, impeachment case at saka itong criminal case. Hindi pwede yan sa Constitution ayon sa isang international lawyer. Bigyan natin ng reaction opinion itong post na nagsasabi di umano ang Pangulo galit siya sa corruption at under his administration bumaba ang corruption rating sa Pilipinas. O ito, mayroong post Internews PH. Sabi dito, I hate corruption. Mabuhay ang Pilipinas. Ibinida ni PBBM ang pagbaba ng rating ng korupsyon sa bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno at kumpiyansang babalik ang tiwala ng mga investors sa Pilipinas para sa mas masiglang ekonomiya at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang pahayag niya mismo ganito, I hate corruption. That is why under my administration, the corruption ratings are lower than before. Mabuhay ang Pilipinas. Bagamat alam ni PBBM na may malawakang korupsyon sa bansa, pilit nila itong nilalabanan para masugpo ang mga kawatan na kumukurakot sa pera ng bayan at panagutin ang lahat ng may sala sa ilalim ng pinairal na batas ng Pilipinas. So ang reaksyon ng taong bayan is 1,300 ang tumatawa, 157 ang galit, 4 lang ang nag-like sa pahayag na ito. And then, basahin mga comments. Brian Easter, mapapamura ka na lang talaga. Timmy Aguilar, rahaha, gawa-gawa na naman ang kwento. Pwede ka na mag-director, ang galing mong gumawa ng story, Mr. President. Nigos Eduardo, sige nga, magpagawa ka nga ng batas na bitay ang hatol ng kurakot. Fake it till you make it, nakakasuka ka. Pukawan in taon ni siya, palihog lang, kay murag natulog pa man siguro ni siya. Labas sa ilong mga sinasabi mo. Tarantado, sinong niloloko mo? Okay, sinerch ko sa AI to be sure na hindi tayo fake news. Totoo ba itong ganitong payag ng Pangulo? Ang sabi dito is, President Marcos Jr. has repeatedly stated his strong opposition to corruption. I hate corruption eh. But, ito na yung but. Global and local corruption metrics show the country's ratings have actually worsened under his watch. So hindi totoo na bumaba ang corruption rating. Tumaas, worsened. Mas lalong naging corrupt sa kanyang administration. 'Yon ang resulta ng global and local metrics. The president has consistently condemned corruption in public speeches and interviews. Tinawag niya, he called the theft of public funds the worst sin because it takes money directly from Filipino people. He acknowledged
that corruption is deeply entrenched but vowed his administration would not tolerate it, implementing digital tools and infrastructure audits to reduce human intervention. Based on the 2025 Corruption Perception Index published by Transparency International, the Philippines dropped to its worst ever ranking, falling 6 places to 120th out of 182 countries. Yan na po ang ating pinaka-worst rating sa corruption. Grumabe. Grumabe. The country scored 32 out of 100, which is a decline from its score of 32 in 2024 and 34 in 2023. Ibig sabihin, kung mas mataas yung number mo, less corrupt. Kung mababa yung number, more corrupt. Yan ang ibig sabihin nito. So, noong 2023, 34 ang ating index. Mas okay. Noong 2025, naging 32 na lang. Local independent pollsters, including SWS and Publicus Asia, reported that the President's personal trust and performance approval ratings dropped heavily due to persistent public anxiety over inflation and unresolved government controversies. So, yun po ang katotohanan. Yung salita lang niya na I hate corruption is taphaw kung sa Bisaya. Ano bang, he is not sincere. Pinapabayaan niya ang kanyang pinsan. Hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Bida-bida siya last year. Mahiya naman kayo! Wala naman siyang napakulong na mga masterminds. Ang napakulong lang niya, mga kalaban nila sa politika. So, ako, wala na akong pinapaniwala ang salita itong, how do I call him? The best president according sa ICC ng Malacanang. Ganun na lang. Kilala nyo na sino yung ICC ng Malacanang. Bigyan natin ng reaction ngayon ang, pahayag ng Ombudsman Boying Rimulya na nagprangkahan. Sinabi niya, walang mangyayari sa DPWH. Mga project nila, walang mangyayari. Anong reaksyon ni Vince Dizon? Natulala. Post ng GMA News, kung minsan may maganda ring sinasabi itong si Ombudsman Rimulya. Ito, sabi ni Boying, kaya PPP, Private-Public Partnership yan. Yung mga project ba? Private-Public Partnership. Pag ibinigay mo sa DPWH yan, iba na naman itsura niyan. We have to take a cue from the quality of work that happens with government projects. As it is right now, wala tayong maaasahan sa DPWH. Sinampal sa mukha. Ayos. Anong reaksyon ni Vince Dizon? I fully agree with what Ombudsman Boying Rimulya said, that until the internal systems and culture within the DPWH are thoroughly reformed, public-private partnerships remain the far better option for large-scale, complete infrastructure like government buildings. So, nakakaya sa DPWH. Example, EDSA, pinagmayabang. Gamitin natin ng tama ang pera ng gobyerno dahil yan ang sinabi ng Pangulo, sabi ni Vince Dizon. Kaya gumamit tayo ng
very high quality na asfalto. Gumamit tayo ng, ano sabi niya, makabagong teknolohiya. Kaya magtatagal ang road reblocking project na ito ng 5 years. What happened? After less than a year, butas-butas na naman. Na pati si Senator Ping Lacson na puno na rin ng salop, sinabi niyang imbestigahan natin yan. Oh. Nasaan na yung pinagmamayabang ni Vince Dizon? Ang galing magsalita itong Vince Dizon. May post si Doc Loren Badoy. Sabi niya, Vince, noong panahon ni Tatay Digong, pinupuri ka ng taong bayan. Ngayon, nasa BBM administration ko na isinusuka ka, kinasusuklaman ka ng taong bayan. Yan ang karma sa iyo sa iyong pag-trader kay Tatay Digong, sabi niya. So yes, agree ako niyan, private-public partnership. But, may nakita akong post ng, I think, Manila Times or Manila Bulletin. Noong 2023, meron nang naaprubahan na mga projects para sa public-private partnership. So, in-offer na, approve na eh. So, bahala ngayon ang mga private individuals or companies na mag-bid, mag-offer para makipag-partner. Eh, sabi ng Manila Times or Manila Bulletin, mula 2023, zero bidder. Walang gustong pumasok na walang private groups na nag-bid doon sa mga approved projects na in-offer sa private sector. Anong ibig sabihin nun? Adi, walang tiwala. Hindi katulad kay Tatay Digong noon, maraming naging successful na private-public partnership. So, nakakaya itong administrasyong ito. So, hanggang kailan tayo makakakuha ng magandang private-public partnership kung maibalik na ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno? As it is right now, tignan nyo ang rating ng Pangulo, pabulusok. Negative ang kanyang trust, approval, or satisfaction rating. Ang ekonomiya, bagsak na bagsak. From 7.6% noong 2022, nung mag-assume siya ng office, ang economic growth na lang natin ngayon is 2.3%. Kaya, ang mga ekonomista, tinatawag na nila ang Pilipinas na stagflation. Tama ba yun? Parang stagnant, wala nang pag-asa, stagflation. Bagay na kinontra naman ng DepDep o NEDA Secretary at saka sino ba yung isa? Hindi daw stagflation ang Pilipinas. May pag-asa pa rin. Yes, may pag-asa, habang nabubuhay may pag-asa eh. Kaya nga sabi ng Pangulo, gusto niyang maalala ng taong bayan na siya yung presidente na lumaban sa korupsyon. Tapos ang kanyang mag-i-endorse daw siya ng kandidato niya na mayroon siyang malaking tiwala na ipagpapatuloy ng kandidato niya yung kanyang anti-corruption drive. Wow, nananaginip ng gising.